Bakit ba may masamang damo? Mabiyayang araw ng Martes, kapanalig, kapistahan ngayon ni San Nazario at San Celso. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Pinaalis ni Jesus ang mga tao at saka pumasok sa bahay. Lumapit noon sa kanya ang kanyang mga alagad at nagtanong, Ipaliwanag mo sa amin ang talinghaga ng mga trigo sa bukid. Sumagot si Jesus, Ang nagtanim ng mabuting buto ay ang anak ng tao. Ang bukid naman ang daigdig. Ang mabuting buto, ang mga tao ng kaharian. At ang masasamang damo, ang mga tauhan ng demonyo. Ang kaaway na naghasik sa kanila ay ang demonyo. Ang pag-aani ay ang katapusan ng mundo, at ang mga manggagawa ang mga anghel. Kung paanong tinitipon ang masasamang damo at sinusunog sa apoy, ganito rin ang mangyayari sa katapusan ng mundo. Ipadadala ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at titipunin nila sa kanyang kaharian ang mga iskandalo at mga gumagawa ng masama. At itatapon ang mga ito sa nagliliyab na pugon kung saan may iyakan at pagngangalit ng ngipin. At pagkatapos nito, magniningning ang mga makatarungan tulad ng araw sa kaharian ng kanilang ama. Makinig ang may tainga. Marahil isa sa mga pinakamabigat at pinakamahalagang tanong sa filosofiya at teolohiya, lalo na sa kalagayan ng mundong kinagagalawan natin ay ito. Kung ang Diyos ay mabuti at makapangyarihan, bakit niya hinahayaan ang kasamaan na manatili? Hindi lamang ito tanong sa mundo ng mga kaisipan. Isa itong katotohanan lalo na para sa mga dumadaan sa matitinding pagsubok, lalo na para sa mga nakaranas ng kawalang katarungan, matinding karukaan, malubhang karamdaman at iba pang uri ng kasamaan. Ngunit ang tugon ng ating pananampalataya sa suliraning ito ay hindi isang band-aid solution, kundi isang paghihikayat na manalig sa dunong at habag ng Panginoon. Sa tagpo ng mabuting balita ngayon, marahil hindi rin naunawaan ng mga alagad kung bakit kinakailangang lumago ng masasamang damo kasabay ng mga trigo. Maging ang mga aliping tagapag-ani sa parabola, simbolo ng mga anghel. Sila mismo ay handa na sanang magbunot ng mga masasamang damo. Ngunit sa awa ng Diyos, minabuti niyang hindi bunutin ng mga ito sa takot na madamay ang mga trigo. Sa makatuwid, ang panahong inilalaan upang mamuhay magkasama ay pagkakataong lumalim sa buhay kabanalan para sa mga trigo at pagpapalawig ng awa ng Diyos upang magbagong loob naman ang masasamang damo. Sa madaling sabi, kapwa mahal ng Diyos ang mabuting trigo't masamang damo, mga kapanalig. Napakadaling hatulan at ikahon ng isa't isa sa mga kategoryang mabuti at masama, lalo na kung ang ating batayan ay ang sariling mga puso na nilikhang mabuti, ngunit pumipili rin ng masama. Sa tuwing nakaharap tayo sa pagkakataong mas madaling hindi magmahal, bumaling tayo kay Jesus na nakapako sa krus upang tulad ng kanyang mga kamay na handang yakapin ang mundo, ay handa rin tayong yakapin ng buong buo ang ating kapwa. 10 ng kanilang mga kabutihan at kasamaang nagawa at hayaang mapanibago tayo ng pag-ibig ng Diyos na dumadaloy sa ating Kristiyanong kapatiran. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa aming mga donors at sponsors. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Ipadala po ninyo ang inyong mga intensyon at kahilingan at makakaasa kayo na isasama namin kayong lagi
sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin kay San Benito. Mahal na San Benito, inihiling ko na sa pamamagitan ng iyong banal na pagpapala, pangalagaan mo ako, ang aking mga mahal sa buhay at ang aming tahanan ngayon at araw-araw upang hindi kami mahiwalay kay Jesus at Maria. Iligtas mo kami sa lahat ng tukso, espiritual na pang-aapi at pisikal na karamdaman. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Hesukristo aming Panginoon. Amen.